a school that can guide you and teach you. Try CSBN. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSE, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. A school that can guide you and teach you. Try CSBN. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSE, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God.
us put ourselves in the most holy presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear God, we praise you, O Lord. We gather here today in your presence, thankful for the opportunity to come together and worship you. We ask for an open heart and mind as we prepare to dive into your word. Let every song, prayer, and word spoken glorify you and draw us closer in communion with you and each other. We lift up to you and those who are in need, and pray for you, for your healing and provision in your comfort and peace, and for the strength to face the challenges that comes in our way. In Jesus' name we pray, Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Good Spirit. morning. Welcome to another episode of the CSBN Portal. Okay, ang ganda ng ano. Narinig ko yung tawa ni Ma'am Greetings mo kasi parang ano ka, ano ba yung mga, sa good morning. Good ba? Good morning. Good. Okay, very good. At ang ganda naman ng ano ko, para kung, Kaya nga, di ba? gusto mong lagi kang kakaiba, no? Namunutang. Oo. sige. Nagbi-blend sa background. Tamang-tama lang yan kasi bagay na bagay yan sa ating panauhin ngayon. Ma'am Ay, Charmaine. nako. Sir Perry. Sige. Alright, so ano ba yung pag-uusapan natin? At tingnan mo nga naman, oo, yung ano natin, yung guest host natin, ang ganda-ganda. Okay, can you please introduce yourself? So, good morning everyone. I am Jessie Enriquez of 11 Nobility. Okay, Grade shout out grade 11. 11, Ma'am May. Advisory ni Ma'am May yan. Ma'am May. Oo. Okay, so Jessie, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? So, ang pag-uusapan po natin ngayon is internet safety. Ayun, internet safety. Ayun. Nako, Sir Perry, lagi ka pa naman nag-online. Nagpa-practice ka ba ng responsible use of internet? Na yung mahirap nang magkamali tayo dyan. Oo, lagi Kasi- lalo na yung suot mo, no? Oo, tama. Kaya safe na safe tayo dapat sa paggagamit ng sa internet po natin. No? Okay. So bakit ba, Jessie, bakit may observance, special observance sa paggamit ng internet? Bakit may ganito tayong, sino ba, anong organization ba ang nag-spearhead nito? So, noong 2004 po is nag-initiate po yung EU or Europe Safe Borders Project nung Internet Safety Day, wherein dito po is ang kino-commemorate po nila na, or parang pinopromote po nila yung parang better use po ng internet and for safety na rin po kasi prevalent na rin po nowadays yung paggamit ng internet. Exactly, no? Kahit sa bukid-bukid na, sir, di ba, since nung pandemic ata, biglang nag-boom talaga yung internet use. 2004 pa nag-start, ano? Sabi ni Jessie kanina. Sa Europe. Okay, Pero European nakarating Union. sa atin Oo. at na-appreciate po natin yung kahalagahan ng internet. Of course. Dito lang lalo na sa COVID, yung mga lockdown, ano? Kasi of course, nung time ng COVID, 'di ba, Jessie ay nasa bahay. Oo, mostly sa atin ay nasa bahay, 'di ba? At pag nag-work tayo or nagso-school, Yan. online lahat, 'di ba? Okay, Tama. so kailangan ay protected lalo na ang mga kabataan on how to use the internet kasi pwede itong gamitan sa masama. Mas maganda, direct na natin yon. Ano po ba yung mga legal impediments po Grabe ka doon? naman sa liga. Oo. May na-research ka ba dyan? Wala. Yun na pumasok lang sa isip ko. Siyempre, pag pina-save, mayroon ba tayong saklaw doon sa mga obvious kasi safe nga ang pinag sa safe the use of internet, no? Ang alam ko, sir, merong para sa cyberbullying kasi sabi nga ni Jessie is prevalent, okay? Prevalent Prevalent? yung bullying dito sa Pilipinas. I mean, sabi niya prevalent yung internet use. Sige, para sa mga, siyempre, okay. tuturuan natin Oo. yon. I mean, part ng saklaw ng Anti-Bullying Act po Hindi, ay ito- yung ito na lang. cyberbullying. Kaya, kunasyon ko yon kasi prepared po ako niyan. Okay. Oo. Pero yung Una, akin, stock knowledge yun sa akin, yung Oo. anti-bullying. Part So, ng anti-bullying law. Para yung sa ating mga sa viewers, maging aware o conscious po tayo sa paggamit, may saklaw po yung mga batas po natin yung against internet bullies, no? So dito sa ating bansa, laws against cyberbullying, yan yung mga Cyber Crime Prevention Act, Republic Act
10175. So ano po ito, no? Ito po yung batas criminalizes cyberbullying, online harassment, and other forms of online abuse. Yan po yon, yung Cybercrime Prevention Act. No? So, RA 10175. Yon, doon, para maging aware po ang lahat, ha? Tapos, pangalawa, ito na yung sinabanggit mo kanina, yung Ano acknowledge yun? mo, Anti-Bullying Act. Yan na po ay sa RA 10627. Yes, yan. yan. 10627. While primarily focused on bullying in schools, this law also applies to cyberbullying. Yan. At alam nyo ba na may napatunayan na po ito? May nakulong na po. Allah. Yung Estacio versus People of the Philippines. So ito yung GR number 2233719, yung 2019. Anong case ito? A college student was found guilty of cyberbullying for posting defamatory and threatening messages on social media against a classmate. Kaya nga po, yung korte sentenced the student to 6 to 10 years in prison and ordered him to pay a fine and damages, di ba? See? So, hindi ito See, ano. learners? Oh. So, pwede kayong makulong. Wala, yan po. Okay. So, Kaya, alam mo sir, gusto kong i-highlight talaga itong cyberbullying. Lalo na sa community natin, sa CSPN Yes. community. Kasi marami kami natatanggap. Okay? Marami kami natatanggap na cases related to cyberbullying. May naririnig ka na bang ganong case dito? Sa amin naman po, like sa grade level lang po namin, parang wala naman Wala, po masyado. oo. Buti naman, Pero mabait ano yung lang mga po, classmates mo. marami lang Oo. pong mga parang trolls po ganun or ano. kaya be careful sa paggamit. Kaya nga po, akala nyo wala lang po ito, mayroon na po. Mayroon po. At mayroon nang napatunayan. So, dapat maging aware po tayo. Yung galit na galit ka, tapos yung galit mo hindi mo makontain, kung saan-saan mo lang gusto mo ilabas, dyan pa ay wala ka. I mean, pagsisisihan mo yan. Marami Oo. kang mababasa sa Yan. sa social media. Yung sa social media nila nilalabas yung mga nararamdaman nila, kayo nagmumura sa di ba pag galit sila nagmumura sila sa napopost sila, okay? Napopost sila, nagmumura sila doon. At yun maraming nakakabasa. Actually, serious po ito, ha? Serious offense dito sa ating bansa, no? Yung online harassment, threats, and defamation can lead to criminal charges, no? Kaya victims of cyberbullying can seek legal action and protection. Kaya dapat wag kayong papayag na binubuli ka. Wag kang matakot. Mag-asik ka, isumbong mo. Isumbong agad Oo. kasi Para pwede- maiwasan na makapamiktima rin. Mm-mm. Para ma-stop na, no? Kasi ano namang gagawin? Yan. If you are a victim, anong gagawin mo? Number 1, document evidence. Yung screenshots, ilagay mo, messages, etc. Huwag mo kalimutan kasi evidence po yan. Number 2, report incidents to authorities, police, school administrators, etc., sa teachers, para at least ma-stop na ito. And then number 3, seek support from family, friends, or counseling services. Kaya na ma'am, yun. Yes. Kaya wag niyong kasi kung ikaw nasasaktan ka na, wag mong akuin, isumbong mo na. Kasi nakakatulong ka rin para itong bully, kung sino man yan, ma-stop na yung ginagawa niya. Kasi makakabiktima pa yan kung kani-kanino. Kanino? No, Oo, stop gagawin na. niya ulit. Maski kasi kaibigan hindi mo siya yung na-reprimand. Oo, maski walang kaibigan mo consequence ng i-stop mo na yan. Cut the bad, sabi pa nga natin. Huwag tayong papayag, no? Na kung ano-anong ginagawa sa atin, no? Kaya dapat yung mga learners natin, huwag kayong matakot, huwag kayong yung tinatago ninyo na binubuli na pala kayo. Ganun. Basta Sabihin dalawang nyo, batas yung nakaano yan. Dalawa. No? So, Sige. sa mga bullies, be aware na may batas, pwede may paglalagyan kayo. No? Sa mga victims,
No, maging open kayo. Kung nakakaranas kayo ng any form of bullying, sabihan nyo agad. Kung yung parents nyo, kung sino man, teachers, Parents, dito, oo, us, dito sa mentors. Opo. Ganon. Kasi this is supposed to be safe place. No? Itong ano natin, itong peace, kaya nga peace zone, safe tayo dito sa ating paaralan. So, kaya start na kayo. Kung mayroon man, sige, document. Sabi nga dito, ang dapat gawin, document evidence. Sige, i-ano nyo, screenshot nyo dyan. oo. Tapos, i-report nyo yung incidents. Tapos, and then, siyempre, dito kayo, mag-ano kayo sa ating, sa family, or sa inyong friends, or sa guidance associates Of po namin. course, Yan. oo. Okay, so bago tayo mag-break, babasahin muna natin. Ang daming mga comments yan. Basahin mo nga, Jessie, ano bang nandiyan? From Masi Sasaki Pesito, which is a star sender. From Elijah and Yumi. Yay! Natuwa sila sa iyo, Jessie. Yan po yung na-mention ni Sir Obet kanina. Yung Pesito rin yung apelyido ng nanalo dyan sa raffle. Talaga? Last February to. Yes, ang kotse. Oh. Yes, sila nanalo. Oh, wow! Yun. Taga-Rockville to yun. Yan. Baka sila. Okay, congrats! Okay. And then? From Jacqueline Giong, happy blessed morning. Good morning Yeah, po, Ma'am good Jacqueline. So, Ma'am Jacqueline, very supportive yan. Laging yan sa comment section ng, ng CSBN eh. Okay, next. From Nash Chua, good morning sir and ma'am. Pa-shoutout din po sa Virtues. Yeah, shout Nash. out, Virtues, grade Okay. 6. From George Andrew L. Lalugan, shoutout po sa grade 5 gratitude. Wow! Oh, shout out, Simple grade lang five. yung And then? attendance. From Carla Castro, good morning po. Shout out to grade 9 honesty. Grade 9 Okay. Nancy, shout out sa Galing. inyo. Baka may And then- masasabi pa. Sige. Okay. So, ikaw, Jessie, ano ba yung ano ba yung insight mo about, the case ng cyberbullying sa Pilipinas? Hindi lang sa school natin, sa Pilipinas din. Ayun nga po, marami rin po, like for example po, from nakikita ko lang po sa Twitter, pero hindi lang po ako nag-engage doon. Marami po talaga, like for example, mga trolls or anonymous na nag-hide behind doon sa mga anonymous identities na yon. Pero nag-engage po sila doon sa mga bullying na yon or parang sarcastic remarks po towards others. Ang dapat lang po natin gawin is parang i-promote po natin yung digital citizenship, wherein dito po is dapat po ina-apply po natin yung internet etiquette and yung pagiging respectful po para po sa iba. Galing. Very good. Ang ganda nung na-share ni sir At about tandaan cyberbullying. po natin, baka yung iba magpapalit lang ng screen name. Ano ba totoo. yung hindi. Ano yun yung- Pero natritrace yan, ha? Bawal. IP address. Ayun, yan. Baka Natitrace akala nila. nyo, lusot kayo dyan. Oo, Pag yung mga inareklamo nagtatago. kayo. Oo, yung mga malalakas yung loob nila kasi Yan. anonymous sila eh. At ngayon, Pero- dadagsain na naman yan. Marami na naman dahil malapit na yung election. Oh, Yung mga dumadami na ganyan, naman yun oo, sila. may Yung nagpaano troll, lang. ano ba yung troll farming? Yung trolls. Troll farming ba Parang tawag ganun. dyan? Ayan, Or- oo. ayan. Okay, so magpapatuloy pa po tayo pero break po muna. Sa experience ko sa unang araw ng Pokemon. Sa unang araw ay maganda naman matino. Medyo marami pa rin ang tao kasi kasama nating elementary. Pero sa ngayon, malinis ang paligid. Tapos masaya naman yung mga booths, maganda yung mga tinda. Ano masasabi mo sa mga marshals natin ng mga ICC? Ang napansin ko lang is lahat kayo naglilibot and mga nagpupulutin kayo ng mga kalat. So maganda yun for cleanliness din naman. Tapos, siyempre yung mga ibang nakatambay lang, sabihin nyo rin na huwag magtapon o may basura naman sa sabihin.
Thank you. Kuya, thank you po. Okay guys, unang student. Let's go now sa ibang mga grade levels na naglilibot sa mga booths ngayon. Sa'yo na nga, naghabol na siya ng bata. So may nakikita tayo dito naka-school uniform pa. So ano po yung pangalan mo? Hi, I'm Francesca Alina Gabuyo. Eh, magkapangalan po na tayo. Yeah, oh my gosh. So alumni ka ba here? Yes, I'm an alumni. Parang kitang-kita naman natin dito. Yes. Okay, so ano na yung ginagawa mo ngayon? Ano mo ngayon? Scramble po. I'm eating scramble from Tita Nina's store. So ano po pangalan mo? Family Miranda. Marina. So pangalan mo po ba? Okay, so anong year mo kaya alumni? 2023. Wow, nga ba ito? Back. Okay. Ayun, nag-enjoy ka masyado, sir, ha, sa Foundation Day. Oo nga, parang kakamiss yan. Ano, ang ganda. Ang ganda, very talaga. Yung festive talaga ang atmosphere, diba? no? Very Oo, good. tapos Congratulations po. Makulay, sabi sa nga, di ba, lahat. ng Makulay. interviewee, di ba? Siyempre, Makulay, malinis, gano'n. 30th na ba, di ba? Si Jessie si Jessie sa nagpa-maintain ng cleanliness dito nung di ba Jessie, nung Yes po. Foundation Day? Okay. So bago tayo mag-proceed, sir, ano mo natin yung question? Kasi nakalimutan natin kanina. Yun yung Kaya hinintay pala ng mga walang learners natin. walang nagsasagot pa sa puro tuloy present yung attendance po. Okay. So the question is, ano nga ba yung question, sir? Okay, sige. Okay. Wala pa. Ayun. Okay, Jessie, ano ba yung question for the day? So, ito po yung question for the day. How can students practice responsible and respectful online behavior? Okay, sige. Go ahead, learners. Sagutan nyo na yan. How can students practice Okay, Sir Perry. responsible and respectful online Okay. behavior? So, proceed tayo kasi usapang papahalaga na tayo. Ito yung pinaka most Siyempre, awaited yung- segment mo. yung safer, kanina yung title, di ba? Safer on internet use ba yun? So, dapat may values po yun. Number one, yung values doon ay una, respect, no? Respect, no? So, number one, treat others online, yan, with kindness. So, dapat and respect just like you would in person. So, dapat respect. Yan, number one yon. Pangalawa, nandyan yan. Ano ba yung pangalawa? Jessie, nakikita mo? Hindi ko nakikita. R din yan, Apat R. na nga yung mata R. namin, di pa namin makita. R. Jessie, kaya ng mga mata mo? Responsibility. Yan. Okay. Ano ba yung sa responsibility, Jessie? Be accountable for your online actions and think before you post or share. Yun, Ayun. dapat. Accountable ka doon sa iyong pinopost. Alam mo Yan, yung sa sinishare. alam mo yung
nagpo-post ka ng hindi pinag-isipan sa social media. Tapos, nababash ka. Yun, kasi, Nakaka-receive yan ka ng mga negative comments dahil sa mga hindi mo pinag-isipan, yung mga binabanggit Hindi mo doon. baka hindi naintindihan din yung nandoon sa pinupost niya, di ba? Tama din yun, sir. Yun Oo. yung yun yung limitation din ng sir ng online, 'di ba? Yan. Kasi hindi natin iba yung nag-iiba yung interpretation, 'di ba? Yan, dapat yung nuance ng message, 'di ba? Oo, yun yung limitation niya. At prone talaga siya for misinterpretation. Pag-isipan bago prone- i-post, di ba? Pag-isipan, i-review mo. No? And then, number 3, yan na. Misunderstanding. Number 3 ay, Ano yung number 3, Jessie? yun na. Safety. Safety. Yan. Okay. Sige, True. ano daw? Protect yourself and others from online harm such as cyberbullying or scams. Yan, scam. Ay, marami dyan. Ay, No? nako. Mayroon tayong teacher na nag-share nga dito, buti na lang naibalik. No? So, talagang kinulit niya. Mayroon naman scam na hindi pa, no? Ang Na dami, hindi pa, ang dami marami sa pa, ano, marami pa. marami pa din na Kasi ang gagan... nabubuyo. Ay, naano ko pa lang yon yung news kagabi. No? Ano? I-share ko lang sa inyo yung news talaga na mayroon doon na niread ng mga nating na NBI na may isang parang something na parang pogo ito. Pero yung mga nila yung nang-i-scam nga. Dating kasi magba-Valentine's niya, Ay, yun, oo. ginagamit yung AI na Yung love scam po kalukuhan, ba love yun? scam. Yan, Ah, kagabi love yun, scam. kagabi, oo. So, be aware, no? Wag tayong talagang, kaya nga po pinag-aaral tayo ng ating mga magulang para pag-isipan, gamitin natin ng maayos. Kasi yung iba, mahirap ngayon yan. Ginagamit ng paano mang lamang. Pero tayo dapat Ginagamit din sa Oo. pang-blackmail. Oo, Pang-blackmail. yung mga predators, online Remember- predators. Yung mga lagi nilang target yung mga bata. Diba? Yeah, tapos gagamitin yung pangalan, pati mukha ng pangalan na yon, tapos ngayon hihingian ka na, ayun na, doon na naloloko. Pero please, May kakilala ka ba, Jessie, na scam? Ay, yung wala mga naman. tumatawag din, gagayahin yung boses, di ba? Kaya wag tayong niyan. Wala naman po akong kakilala. Pero doon po sa news, parang the other day po ata or yesterday, Yesterday bago po yun. ako pumasok. Yan. Meron po yung parang AI po siya, AI generated and parang ginagaya po yung parang mukha po ata, tsaka Mukha. boses ni Brad Pitt. Ayun. Yun. Ayun, Tapos diba? nangihingi ng yun, mga talaga. Very good si Jessie, sir, kasi aware siya, socially aware siya. That's why, could be na yung mga knowledge mo, Jessie, ay malalabanan mo, okay? Dapat maging yun ya. Oo. Maging Protect aware yourself, tayo. oo. Yan. Naprotektahan mo yung sarili mo. So, Dahil tingnan sa mo, mga nung knowledge una, respect. Pangalawa ay responsibility. Number 3 is safety. Ito naman yung number 4. Well, Number 4 is honesty. Yan. So, be truthful and authentic online and don't pretend to be someone you are not. So, dapat nagiging honest tayo. pero- Kaya nga po, lalo na ako, hindi ako pwedeng mangloko dahil verified or na po ako, professional na maapektuhan yung ko. Ano po? Maapektuhan image yung mo as image a doon. professional, Yan. diba? Mm. Okay. And then, And then, number 5 okay, is... ano yung number 5? Privacy po. Privacy. Ano bang meron sa privacy, ma'am? So, keep your personal, Okay, yes, yun, sir. keep your personal Yes. information private and secure. So, Learners, yan. wag niyong ibigay. Yan, okay, lahat. sa iba yung account ninyo. Mga numbers, yung mga ID post natin doon, yung mga contact numbers, no, it's a no. Even our, Sa inyo lang yan. even our report cards, may nakikita ako after bigay ng card, binubuyang-yang doon. Naku. Hindi, wag, Hindi please. pwedeng ipakita yan. Oo. Kasi lalo na yan, sir, pag yan, Oh, hindi po na yung- public yan, pwede kang kasuhan yan. Hindi po yan pag-aarin nyo, hindi po yung internet, kasi gagamitin lang yan ng mga, mabahala kayo po, no? So, marami ng kalukuhan po, accept the reality. Sa atin na lang, yung
precaution. Yung maging tayo aware na mayroon na doon yung mundo na yan na pinasukan natin. No? Jessie, di ba may Facebook ka? May Facebook ba? Yes po. Okay. Paano mo na protektahan yung Facebook account mo? Meron po kasi yung kapag sa like pag breach po nung account, meron po yung parang two-step verification process Yan. po. Okay, maganda yun, no? Isa din yun sa mga preventive measures din. Yan. Para Check. hindi ba basta-basta ma-hack. Okay. Then ano pa, Sir Perry? So ito yon, simple reminders. 5 rin po ito. Number Okay, 1. mamaya na lang muna yan, Sir. Basahin Oo. muna natin yung mga sagot ng mga learners natin, no? Ang dami na. Okay, go ahead, Jessie. Ano ba yan? Inagaw mo? Simple reminders para sa iba, sa lahat. Oo. Okay, number Wait 1. lang, mamaya na muna. Number 1, think before you click or share. Sige. Yan, kasi connect ito, connect. Number 2 ay be kind and Si Jessie muna respectful pabasahin mo. online. Yan. No? Number 3, keep personal info. Actually, sinabi naman din kanina yon. Verify info before believing it. Yan yung sinabi ni Jessie kanina. Dapat titingnan nyo kung verified po ba yung account. Baka dami lang po yan. Yan po, tama yon. And then ito, tell a trusted adult if you encountered online issues. Dapat i-consult po natin yon. Huwag tayo maniniwala sa mga TikTok na yan. Kasi sinishare pa natin, yung mga TikTok na yan, para kumita lang po yan ang purpose nila. Hindi po yan half-truth. Hindi lahat ng nakapost doon ay totoo, no? Lalo na naniniwala tayo, share naman tayo, kaya pinagtatawanan yan. I mean, sa TikTok, wala naman akong account doon sa TikTok, pero lagi ko nakikita doon. Yan, parang sinishare yun? Yung mali, tinatama nila. Yung mga influencers. Yun nga, Yun kasi sila, parang mahilig silang Diba? mahilig silang nag-spread ng Yan. fake news. Oo. Okay, so yun namang mga nanonood, hindi nila verify. Verify yun. Kung totoo ba yun. Ganun. Ah, diba? sige. Sabi ko sa'yo Oo eh. nga. Okay, Ito Jessie. may kaya pa yan. Oo, Go. Basahin mo nga yung mga comments. From Janelle Verniz Colette, students can practice this by always thinking before they act or talk. Okay, thank you, Janelle. Si Janelle ay... Grade 6, estudyante ko yan. Oo, yung nag-host dito Yeah, dati. oo. Okay. Ayan, si Vincent, yan yung nagsuki natin. Go. From Vincent Manalastas, be responsible and be cautious for using online websites. Be polite and be respectful. Yeah. Yan, Maging yun. respectful Very good, naman kayo very good, sa online Vincent. learners, ha? Oo. Kasi kapag ka doon, nagbumura ka, masama yung pinapakita. Nagre-reflect sa'yo, marami kang kilala, tapos ngayon, ano mo yung totoong, humanistic behavior, humanistic, Diba? Hindi yan humanistic behavior, sir. animalistic behavior. Okay. Next. From Marwin C. Pia, students can practice responsible online behavior by thinking before they post. Sa madaling salita, we must be sensitive to our words since we can influence and affect one's feelings. Very good yan, Exactly. Marvin. Yes. Very good, very Tama, good. tama. Oh, classmate mo. From Cecile Angeline Amorsolo, students can practice responsible and respectful online behavior by having the think before you click mindset. Yun, good. Also, we should always respect opinions and avoid engaging in arguments. Yes. Ayan po. Yan. Pero hindi mo Buti maiwasan sana, yan. Oo. Pero buti sana yung argument, sir, something naman na malalim. Yung may sharing, Essential, discourse. essential, Oo, oo. parang discourse type na may matutunan ka din bawat isa through batuhan ng arguments, no? Yan, Hindi yan. yung argument na nag-ad hominem ka. Yan. Oh? Yung ba yung yung nag-ear out lang, yung the other self niya, yung negativity niya, tapos sasakyan mo pa. Oo. Di ba? Parang Ay, nako. gusto mong tumulad sa kanya, no? Buti Iwasan sana natin kung mga yan. No? Something na informative. Okay, pero hindi eh. Basa-basa. Most of the time hindi, di ba? Okay, from Julia. Naku, haba ng share ni Julia. Ni Perf, go ahead, Jessie. From Julian Perf Angeles, students can practice responsible and respectful online behavior by simply keeping in mind that online platforms are just another mode of socializing and it should be considered just as public a place as physical spaces. Remembering this and remembering to maintain even the slightest bit of human decency, I think, is what most important, but also the most commonly forgotten. Yan. Yes. Mm-mm.
Yan ang ang dami. mahirap doon. Yan, Tama, Tiffany. Sabi ni tama. Tiffany, just read and do not comment. Yun. Be vigilant in everything you see in social media. Very good yan. Yes, maganda ding Tiffany. tip yan, Tiffany, Yan. di ba? Okay, good. And then from Sunshine? From Sunshine Sales, students can do it by observing before saying anything, also thinking what would they say. Students could also practice being respectful and responsible through online internet. Oh. Okay. Kaya ang pakiusap natin sa community, wag na natin dagdagan yung mga negativity ang mundo. Wag na natin ipopost. Diba, ang dami ng problema. Nagdag ka pa. Dapat maging ano tayo, maging influencer in a positive Be a way. good, oo, Oh, good yan. influencer. Yan Katulad na. ni Jessie, di ba? Yes po. A good influencer si Jessie sa mga young learners, sa mga lower years. Yan. sa kanila. Good news lang, good Okay. news. Alright, dahil dyan, Sir Perry, Break muna. Okay. bye! Thank you, Jessie! Sa experience ko sa unang araw ng Foundation Hour. Sa unang araw ay maganda naman matino. Medyo marami pa rin ang tao kasi kasama nating elementary. Pero sa ngayon, malinis ang tapos masaya naman yung mga booths, maganda yung mga tinda. Ano masasabi mo sa mga marshals natin ng mga SSS? Ang napansin ko lang is lahat kayo naglilibot and mga nagpupulutin kayo ng mga kalat. So maganda yun for cleanliness din naman. Tapos, siyempre yung mga ibang nakatambay lang, sabihin nyo rin na huwag magtapon o may basura naman doon sa gilid. Thank you. Okay guys, unang student. Let's go now sa ibang mga grade levels na naglilibot sa mga booths ngayon.
Eh, magkapangalan po na tayo. Yes! Oh my gosh! So, alumni ka po ba here? Yes, I'm an alumni. Parang kitang-kita naman natin dito guys. Yes! Okay, so, ano na yung ginagawa mo ngayon? Ano mo ngayon? Scramble po. I'm eating scramble from Tita Nina's store. So, ano po pangalan nyo? Madre Miranda! Marina? So, mga alumni po ba kayo? Yes! Okay, so anong year po kayo alumni? 2023. Ako nga ba sa mga The grace, love, mercy, and peace of Christ Jesus be with you and all your loved ones. So, welcome to another episode of the CSBN portal, Let God's Word Guide Us. And for today, we will read a passage from the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 15, verse 10. Very short but very beautiful. By the grace of God, I am what I am, and His grace toward me has not been without fruit. Beautiful, no? So that is Saint Paul's message to the Corinthians, the community in Corinth. And we talk about first yung grace. Very important, no? Saint Paul started with the word, by the grace of God. Grace is a very important concept or word sa ating Catholic Christian faith, no? Kasi grace comes from God. And we need grace to be able to return to God. So, we simplify it, yung duality, para maintindihan natin yung grace. So grace is God's pure gift. Galing yan sa Diyos. Tapos tayo mga tao, if I may ask you, mga learners, mga viewers, what do we have na hindi galing sa Diyos? Sige nga. Have you ever wondered, what do we have? Anong meron tayo na hindi galing sa Diyos? Sige. Pag sinabi mong family, galing yan sa Diyos. Pag sinabi mong yung food, galing sa Diyos. Pag sinabi mong work and other opportunities, galing yan sa Diyos. Friends, sa Diyos. Your body, sa Diyos. Your talent, sa Diyos. Nature, sa Diyos. Okay. So, learners, especially grade 7 council students, mga estudyante ko sa Values Ed, sige nga, write in your notebook your answer. What do you have na hindi galing sa Diyos? Okay? So, I don't know what your answer is, but I'm going to tell you what's the correct answer. You know what is galing sa iyo at hindi galing sa Diyos? Iyong iyo. Yours and yours truly. Sin. S-I-N. Kasalanan. Yan sa iyo yan. Lahat galing sa Diyos. All of these are blessings. All of these are grace from God. Yung iyo, kasalanan mo. Yun, that belongs to you. Copyright patented pa. Now, you will now understand why we need God's grace. Kasi the only thing that we have is our sin. And we cannot go back to God when we are sinful. That's why we need grace. Kaya si Saint Paul was very
aware, kasi learned Jew siya, who was converted by Christ Himself. He was very much aware that everything that he has, including his mission as an apostle to the Gentile, is God's grace. So, he is what he is because of God's grace. So, a very short message to all of us. You are what you are now because of God's grace. And that is why, as a person, may I encourage all of us, let us be aware of that fact. Huwag tayo magmayabang, ha? Lalong-lalo na yung mga learners natin, mga achievers, yan, patapos na yung third periodic exam, yung ating mga varsity players, yung katatapos ng foundation day, yung mga nanalo sa mga sayaw-sayaw, feeling nyo super galing na kayo. Everything is God's grace. And without God's grace, we are just nothing. So let's thank the Lord who loves us because daily He gives us His grace so that we can become closer to Him because we are His children and our calling is to go back to Him. Thank you so much for listening. Watch again the next, let God's Word guide us in the next episode of the CSBN Portal. Goodbye and God bless. And we're back. Hello, Sir Perry and Sir Paul. Yes. Yes. Fourth segment na tayo. Matatapos na. Oo nga, tapos talagang very strict yung ating director ngayon bago, no? Yung sa harap natin, sir, may Nasa- timer na. May oras talaga kami, no? Talagang walang lalampas at nilalagyan niya kagad ng mga red alert. So, very time conscious, no? We thank Sir EJ and Ma'am Charlotte. So what do we have, Ma'am Directress? Announcement, sir. Announcement. Sige nga. May what important are- announcement ba tayo dyan, Sir Perry? Very important announcement. Una, yung ating upcoming third quarter examinations. And then, Magtuwa Yung ka. Third periodic exam na po next week. Tama ba? yan Okay. po, sir. So, Tapos, siyempre, mauna muna po, sir, yung this coming Monday. okay. First Friday muna, first Friday. Yes. Ngayong... So we invite everyone, all the learners of course they need to be here present sa mass on February 8. 7 ba 'yon o ano 4 Friday, 7, Friday. sir. 7. February 7 at 8 o'clock in the morning. We will see each other sa San Bartolome de Novaliches Parish Church for our first Friday Holy Eucharistic celebration. Ano? Yan. At
sana si Father Albert ba ang presider natin, Sir Perry? Yung or nakalista doon po, sir. Okay, yes, of course. Parents are also encouraged to join us probably online. And if you are present, okay lang po, no? And then this afternoon, we want to wish all our Green Centurions all the best, no? Sa mga basketball team natin, yung ating midgets, championship games na po, no? Both Yes. our midget, na sila din po ang champion last season of RCB and ES Fraternal Friendly Tournament. And ganun din yung juniors natin, no? Basketball, Green Centurions. We wish you all the best. Do it for God. Do it for the school, no? And sabi nga nila, Sir Perry, bring home the bacon. Sabi Yeah. Yes, bring home the bacon. Yeah. The lechon, the hamon. Lahat-lahat na na karne. Si Ma'am Charmaine will be playing. May sinasabi ka palagi, sir, na nakatatak na sa ating mga learners po. Yung sa sinabi mo nung ano mo sa graduation, way to go. Pag nanalo, sir, pag nanalo, way to go. Way to go. So, Break a leg. break a leg, no? So, and we would like to encourage our employees, of course, especially yung mga mentors and advisors ng mga Green Centurions. And of course, yung ating dalawang coaches, no? Si Coach Ballesteros at saka si Coach Marvin, no? So, maraming salamat and good luck po, no? And then we will plan to announce on Saturday ang ating mga Green Centurions naman ng mga table tennis players, chess, volleyball, yan, ay merong games po this Saturday. Ang table tennis ata ay gagawin sa St. Francis Xavier at 8 o'clock in the morning. And then some of the games will be held here. No? Okay, so maglalaro ka na, Sir Paul. Yes. Yeah, break a leg. At tayo din po ang nakatanggap ng overall champion ng table tennis last year. Yes, talaga nga naman, sir, no? Kasi marami tayong levels na naka-award, no? Yes. Yes. Next year. Ito, sir, tumatakas, oh. Suggestion natin sa RCBN, dapat next year may jackstone. Oo. Yan, nanalo ako dyan. And then, of course, we would like to express our sincerest condolences sa family and those very close to the heart of Father Luciano, one of the diocesan priest ng Diocese of Novaliches who passed away during the feast of the presentation of the Lord, no? And on February 10 will be his burial day. Dito po sa San Bartolome de Novaliches Parish, dadalhin po ang kanyang remains. And of course, alam ni Sir Perry ito, na si Father Luciano ay malapit sa puso ng marami. Hindi lang ng kanyang mga parishioners kasi Argentinian siya, pero napakagaling magtagalog. Yeah. Tinalo ka pa, Ma'am Charmaine. Talaga po, sir. At tinalo din yung portal mo, sa portal mo kasi vlogger yon. Meron siyang almusal, ano nga ba yun? Almosalita. Almosalita. Tapos, yun nga, medyo nagkasakit and eventually tinawag na ni Lord sa eternal meeting. At sabi nga ni Father Albert kanina sa akin, si Father Luciano ay nasa heaven na. Yeah. Kasi mabait, Sir Perry, di ba? Yes po. Naramdaman ko kagabi ng first night ng kanyang wake, no? Saan ginawa? Doon sa Lord Jesus Divine Mercy Parish po. Doon sa may Mapayapa Village. So talagang ramdam mo ron yung atmosphere, sir. Tapos hindi nawawalan ng tao. Ang dami. ganun Maraming nagmamahal sa kanya, yes sir, po, kasi sir. hindi nawala. Kaya Kasi very siya, no? As a priest, charismatic talaga. charismatic, Yan, ganda and ng preacher, Yes po, sir. predicador, no? Yan. The Yung one kanyang mission talaga, yung ministry niya. Yes. Talagang ganda. So, condolence kay sa mga family, although hindi natin kilala kasi Argentinian, pero sa the Diocese of Novaliches, nawalan din tayo ng pare.
na one of the best priests that we have sa Diocese of Novaliches. We are also grateful sa star sender natin. Ma'am, sino ba nagpadala ng stars natin? Okay, thank you so much, Zildjian Ong. Wow, Okay. palakpakan natin. Thank you, ano? Galing. And belated happy birthday, Ma'am Jazz and Ma'am Maricon. Ayun, no? Yee. Ma'am Maricon, Ma'am Jazz. Belated sa sa pagdiriwang, no? At pinagdadasal po din pala natin ang dating kasama natin dito. Some of your parents and guardians and learners may still remember si Ma'am Marnie Beltran, team leader po yan ng elementary dati dito. Namatay din po ang kanyang father the other night. Ayan. Yeah. So, ang burol ay nasa St. Peter's Memorial Chapel dito sa may Quezon Avenue. Okay? So, baka sila Sir Perry and a few of us may be going there just to give our respect and condolences din. Ano? Ang So, daming meron pa ba? surprises ng February, sir, no? Eh, Meron syempre. din si Sanchay. Ha? Ano mo kilala? Ano mo kilala? Yung mga avid, yung mga daming Yung may Taiwanese. Oo, Taiwanese. Yung Meteor Garden. Ayun. Oh. Childhood yun. Childhood memories namin ni Ma'am Char. Pati din ni Sir Perry. Pag nanood to eh. Kasama kami dyan kasi ikaw ba alam mo yung kanta ni yun. Hauma? Alam mo pala yun, sir. Kinanta yun ng ating 24 Service. Oo. Parang kinanta lang last week ni Sir Daryl yung yung biyahe, yung Tagalog version ng isa sa soundtrack ng Meteor Garden. Ako, Ayun. Gusto mo kami sampulan? Ay, di pa. Ay, malapit na tayo matapos, Sir Sir Paul. Next time na lang. Okay. Okay, so ano pa ba yun, ma'am? Yung PTC? Ay, by the way, Ano sa pa ba Monday yun? nga pala, dahil doon kay Father Luciano, all our classes will be on online distance learning mode, no? Request po 'yon ng ating school director and parish priest kasi marami po talagang pupunta sa final mass for Father Luciano at dito po 'yon sa campus gagawin yung mga parking kasi sa simbahan gagawin yung mass, no? 6 a.m. pa lang nandito 6 na yung a.m. ano pa po. lang nandito na. So, all our classes on Monday, February 10, shall be online distance learning mode, no? Kasi blended learning po tayo, no? Pag sinabi blended, meron tayong face-to-face, then meron tayong online. So, Monday, February 10, is declared as online distance learning mode. May pasok po ha, may pasok. yan. Online lang. Baka na makala nyo bakasyon. Hindi bakasyon na may pasok. May pasok. Yan. Clear na ba, ma'am? Oo, may pasok. May pasok. Sa mga a-attend, baka i-live din po ito. 9 a.m. yung kanyang mass, yung huli bago ilibing po dito. Okay. So, yan. Ayan. Dahil Namumula na yung mga timer ni Sir EJ at Ma'am Charlotte. So, yan. Kakanta na si Ma'am Charmaine. Ano, inihaw ma ba yung kakanta mo? Sa Meteor Garden? hindi, sir. Hindi, Okay. sir. Diyan tayo. Para kay yan? Para kay Father Luciano po yan. Okay, sige. Okay. Sir Perry, lead the song. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Goodbye. See you next week. Let us put ourselves into the most holy presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, as we end this portal, we thank you for the gift of life today. May you continue to strengthen our hearts and minds and bless us with your everlasting love. This we pray to you, Lord Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.